Katulukan. Nagkatulukan guys, may natumba si nanay, siya. Takbo siya sa ospital. Grabe kasi sobrang dinudumog si senator. Natulak siya guys ng mga katabi niya kasi ang daming tao sa gilid. Kawil, bigyan mo ang jacket, Kawil, mainit! Oy, Kawil! Ang damit, Kawil! Ang damit! Pare, may nakutete. Imatay si nanay eh. Hindi, natumba ko yan lang, natumba. Nagkatulukan sila. Matanda na yun guys, payat pa man. Siyempre madaling matumba, ma-out balance. Yan na guys, dadalhin siya sa ospital. Sir, sino ba? Saya naman. Lagay ito. So mga kababayan, hindi sa Pasay, kasama na natin ngayon, Mr. Malasakit, number 28, Senator Bongo. Dapat pag-usapan at hindi lang po sa amin, hindi lang po sa akin o kay Kuya Will, hindi na din talaga ng tao, sa lahat po ng mga motorcade, yung coordination with the LGU, papalam sa LGU para usually ang LGU sila po yung merong health office, yung mga ambulansya po sila, may mga doktor sila na mabilis na tumugon kagad tuwing merong mga insidente sila. Kuya, since nasabi niyo na rin po na mainit ang panahon, so covered po ba ng PhilHealth or malaki po? Malasakit Center, yung mga sakit po like heat stroke na nagpapos dahil sa init. Let me repeat, ang Malasakit Center po, batas yan, karapatan po ng bawat Pilipino ang Malasakit Center. It's a one-stop shop, nandiyan na po yung PhilHealth, nandiyan na po yung PCSO, nandiyan na po yung DOH at DSWD. Para sa ano ba ang Malasakit Center? Ang Malasakit Center po para sa mga poor and indigent patients. Kanina may lumapit, nagpapasalamat sa Malasakit Center. Sabi ko, huwag mo kayo magpasalamat sa akin. Karapatan niyo po yan. At dapat po tumugon yung mga hospital, yung mga doktor, yung chief ng Malasakit, tulungan yung mga pasyente. Segue lang po ako, speaking about PhilHealth. Alam nyo, sobrang sama ng loob ko sa PhilHealth. Dahil nagkaroon po sila ng excess fund. Salamat sa Supreme Court. Salamat sa Supreme Court. Dahil tinalakay nila po ngayon. At doon, merong isang opinion ang isang justice ko, na dapat walang excess funds kung ginamit. Matagal ko lang sinabi sa PhilHealth yan eh. Maalala nyo, nagkaroon na po ako ng 13 hearings sa Senado kasama na po yung health emergency allowances ng ating mga health workers. Maalala nyo? Sinabi ko sa inyo noon, kung ginamit nyo yung pondo sa tama, ginamit nyo po pag-expand ng benefit packages, tinaasan nyo yung case rates last year pa na maaga, wala kayong excess funds. Walang kukunin yung National Treasury. Tama po yung isang justice.
dapat walang excess funds. Gamitin niyo yung pondo. Ang pondong yan para sa mga pasyente, hindi po dapat sa ibang proyekto. Tama yung narinig ko ng mga nakaraan. PhilHealth po, para sa health po yan. Hindi negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth po insurance na meron tayong masasandalan tuwing tayo nagkakasakit. Halimbawa, merong aksidente. Merong magagamit ang mga pasyente. May masasandalan sila. Tandaan yung PhilHealth para sa health yan. At saka contribution natin yan. Sweldo natin yan, kinakalta sa sweldo natin. Sana po maisabatas yung bill na sinulong namin sa Senado, yung reducing the premium contribution this year sa PhilHealth. Dahil sobra-sobrang pondo nila. Kaya tututukan ko po itong PhilHealth. Hindi ko kayo titigilan bilang chairman ng Commission Health. Nakatutok po ako sa ito. Para sa Pilipinas. Action mo lang, nung nangyari ni Lola yun, alam ko malapit na kasi sa mga kasi nung nalaman mo, ano nangyari sa Siyempre, galing ko. Actually, ito ngayon lang nangyari. Tatlong beses na nangyari. Kaya medyo emotional ako dahil parang ayoko na naman mag-watergate. Kasi gusto ko nilang makita, gusto ko nilang mayakap, mahawakan, ang sinisigaw na lahat, jacket, gusto mo lang naman kapasaya sila. 91 years old kasi sila tinawag daw siya ng aling. Alay ko, pamangkin niya o apo niya na, ay, ito na si Willie. So, nung nadinig daw niyang pangalan ko, lumabas ka agad, gusto daw niya ako makita. Yun ang nangyari. Yun ang kwento niya kanina. So, siguro dapat mag-meeting kami kung paano magiging dapat gawin. Siguro hindi na kami dapat na nagpapato. Kasi lahat may nagbibigay ng matatanda. Kasi talagang yung mga bata na kumbaga nadadapay matatanda dahil sa mga bata, dahil alam mo lang control Medyo nag-iisip ako ngayon, anong dapat gawin? So mag-meeting kami, ano yung dapat gawin para walang masaktan. Siyempre, wala pa nga tayo sa kalahati ng pag-kampanya. Pumunta pa kami ng Mindanao, pumunta pa kami ng Visayas, pumunta pa kami ng Calabarzon, lahat, halos buong Pilipinas. So dapat wala talaga masaktan. Tandaan nyo, ang dami ko na pinagdaanan sa ganito. So medyo naging emotional ako kanina. Isip ako kung kailangan ko pa ba mag-motorcade? Ano ba dapat gawin? Kasi ayoko naman dumating yung time na talaga meron naman mag-wish ng buhay. Siyempre yung matatanda, gusto kang makita Gusto kang, alam mo, magugulat ka, mahawakan ka lang, lalaki, babae, lahat, mahawakan lang ka, okay na, masaya na kami. So nakakataba ng puso sa akin, sa amin. Nagkasama kami ni Senator at yung party list. Sa lang bagay, talaga matulungan yung mahihirap. Marami naman ang, di ba, Senator, yung in the Senate, marami nang nagawang batas. Pero kamusta ba yung batas para sa mahirap? Siguro ito na yung chance na gumawa ng batas para sa mahirap na tulad yung sabi mo, bilang tututukan mo tama yun. Ako, isang suggestion ko, kung kita palalin sa Senado, dapat lahat ng senior citizen, libre na ang maintenance yan sa bawat barangay. Dapat gagasan, dapat daw ng Pinoy, downtown billion. Di ba? Dapat ialay mo, dapat ito, Senator, Tony GP, alagaan natin ang bawat buhay ng Pilipino. Ang sa alam, kasi research, research ako, mas naunang namamatay yung mga mahihirap. Kasi hindi nabibigyan. Anyway, yun lang po ang pakiusap ko sa mga kasamahan ko dito. Unahin natin yung mga programang pro-poor program, yung mga katulong sa ating mga kababayan. Ako naman po, bilang inyong senador, nandito lang po ang Senado. I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws. I have co-authored and co-sponsored 185 laws. At wala ho akong absent sa Senado. Dahil bisyo ko po magserbisyo sa ating mga kababayan. Yan ang gusto ko. Ang papaalala ko lang 67 days to go. 67 araw na lang po. Tulungan nyo kami, tulungan nyo. Of course, may na naman ng survey ni Senator Bongo dahil yung mga malasakit na ginawa talaga sa kapwa Pilipino. At syempre, amin pong gano'n sa puso party list. Si Atty. po, at GP Pageno sa kanya pong tatay incumbent, congressman po ng distrito po dyan sa Nueva Ecija. Alam mo, tulungan nyo kami para matulungan namin later. Okay. Maraming salamat sa inyo. Okay. Sasabihin kasi Atty. last na po para may
soundbite lang po kami with attorney. Go ahead. So, muli po, maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa amin, nila Kuya Will at syempre ni Senator Bongo. Nakakataba po ng puso yung pag-accept sa amin dito ng mga kababayan natin dito po sa Pasay. Tulad na sinabi ni Kuya Will, isa lang po ang hangarin namin, maganda ang buhay ng ating mga kababayan. At syempre po sa larangan ng edukasyon, kababayan, nagtrabaho sa mga nangangailangan ng trabaho, at syempre yung healthcare natin. At sabi nga nila, health is wealth, and yun ang lahat kami I can agree that we share in common, yung kalusugan ng bawat mga kababayan. So yun lang po, maraming salamat po po ni JP 182GB galing sa puso ko. Salamat po. Isisingit lang po ako ilang Fire Prevention Month ngayong Marso. Ang init ng panahon, puso po ang sunog. Ingat tayo, ako bilang principal author at co-sponsor ng Bureau of Fire Modernization. Makinig kayo sa paalala ng ating mga bumbero, ng BFP, yung education campaign nila, paalala parate, yung mga illegal connection, at saka huwag mag-iwan, magluto na yung bata iniiwan nyo lang po, delikado po yun. Please lang po, ingat tayo dahil bawat bahay na nasusunog, nadadamay po ang kapitbahay. Pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Uso po ang sunog ngayon, ang init ng panahon. So, paalala po sa mga kababayan natin. Safety at health niyo po ang parating nasa puso. Bravo lang sa mga motorcade. Ito, yung mga may awak na bata at kasagol, huwag nyo na ho ilabas sa bahay nyo. Kung meron kayong bintana, bibigyan naman namin kayo. Sa mga nanay at mga lola, kung hindi nyo kaya lumabas, yun na lang po kayo. Yun na lang mga ano nyo, ang mga binatang anak nyo. Yun yung mga lalaki, mga kapitbahay na namin bigyan namin. So huwag nyo na ho ilabas yung mga nanay at lola at tatay natin yung mga amidad. Alam niyo naman, ayaw namin na may masaktan sa susunod. Mabuhay ang Pilipinas. Ito po ang programang itong gagawin namin para sa mga Pilipino. Salamat po. Salamat. Thank you. Dito mo padaan yung pal. Mabuhay kayo. Tulungan natin ang So, magmo-motorcade pa? Itutuloy ko. Kasi pati nito meron pa siyang heritage, niligan ng barangay. Sige po. Diretso pa ba kayo? Tatanong ka? Kami pupunta na dun. Kasi siya, ano daw, mag-meeting naman.